Praise God, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos po natin ay mabuti, siya ay tapat at sapat na Diyos. Salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na paghayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pinapati ko po ang bawat isa na kasama natin. Saan panig man tayo ng daigdig, patuloy na tulungan, samahan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, tayo muna po ay aawit sa ating Diyos. Sabi dun sa kanta, I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. Amen. Salamat sa Diyos. Dapat na sumunod tayo sa Panginoon dahil ang pagsunod ay magpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoong Jesus. Kaya aawit tayo sa Diyos sa oras na ito. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hand, for it's the way to prove my love and feel falls away. If it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hand, for it's the way to prove my love and feeling so way. If it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hand, for it's the way to prove my love when feeling goes away. If it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Ama, sa umagang ito. Tulungan niyo nga kami, O Diyos, na laging patuloy na sumunod sa inyo at lumakad sa inyong kalooban. Tulungan niyo nga po kami, aming Diyos, na patuloy na magawa namin ang lahat ng inyong sinasabi at magawa namin ito dahil nagmamahal kami sa inyo at maipakita namin, Panginoon, na sa kabila ng lahat, anumang sitwasyon, kami po ay susunod sa inyo dahil mahal po namin kayo. Ama, sa umagang ito, patuloy nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Nilapit namin ang aming mga sarili. Kami po ay nagpapakumbaba. Naari namin, Panginoon, apart from you, we can do nothing. Kaya naman sa oras na ito, Diyos, sinihiling po namin ang inyong pagsama, ang inyong pagkilos. Patuloy nga, O Diyos, ang sangkapan ninyong bawat isa sa amin at magbigay ng kaluguran sa inyong aming mga buhay. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Patuloy na pangunahan niyo po kami sa araw na ito. At ang inyong salita ang patuloy na maging gabay at patuloy na magbigay ng liwanag sa aming buhay. Purihin at dakilain, luwalhatiin, sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tuloy na tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito at patuloy na makita natin na mahal natin ang Panginoon. Maipakita natin sa ating mga buhay na nagmamahal tayo sa ating Diyos. Amen. Napakahalaga ng pagsunod sa Panginoon. Kailangan tanong, gaano ba tayo kadalas o sumusunod ba tayo sa ating Diyos? Alam natin na ang pagsunod sa Panginoon ay maraming pwedeng ibunga sa buhay natin. At ito yung bagay na nais ng Panginoon. Kaya nga may isang kasabihan na, obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, patuloy na maipakita natin lagi sa Panginoon na laan tayong sumunod sa ating Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pagkakataon, ano bang ang pwedeng mangyari, mas piliin nating sumunod sa Panginoon. Kaya sabi nung kanta, if it costs me everything, I'll obey. Kahit na ang lahat na ang kapalit, kahit ano pa mga bagay ang humarang sa paligid natin, susunod pa rin tayo sa Panginoon dahil ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. Madalas sa buhay natin, naiisip natin, kapag dumaraan tayo sa mga magandang sitwasyon, kapag dumaraan tayo sa mga pagpaplano natin at nangyayari yung plano natin, naisip natin agad, kalooban ng Panginoon ito.
Kapag inalaw ng Diyos na dumating sa atin yung mga bagay na ninais natin, inisip natin kalooban ng Panginoon agad itong mga hinihiling natin na to. Kaya lang minsan or madalas, hinahayaan ng Panginoon ng Diyos na mangyari sa atin yung mga pinaplano natin kasi sobrang nagpupumilit tayo sa Panginoon. At kapag hindi tayo tinugon ng Panginoon, nagtatampo tayo, nalulungkot tayo, halos di tayo makausap. At isang nakakalungkot na bagay pa, may mga pagkakataon kaya tinutugon ng Panginoon lahat ng mga pinapanalangin natin. Kahit naman hindi ito plano ng Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos kapag hindi niya tinugon yung gusto mo, ay tatalikod ka sa Kanya. Mga kapatid, marami rin tayong mga plano sa buhay natin na sa tingin natin ay maganda. At dahil nga sa paningin natin maganda yung plano natin na ito, nakakalimutan nating isang guni sa Diyos ang mga bagay na ito. Meron tayong mga plano na hindi included ng Panginoon. Kasi sa tingin natin, maganda na tong plano na to. Maganda na yung plano ko. Tingin ko naman, nagbibigay ng kaburihan sa Panginoon. Tingin ko naman, itong bagay na ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kaya, okay na to, agawin ko na agad tong mga bagay na ito. May mga bagay tayo, mapaghakbang tayo na nakakalimutan nating manalangin. Kasi sa tingin natin, maganda yung plan natin. Kaya lang, madalas, dahil nga, hindi natin sinama ang Diyos sa mga plano natin. Dahil hindi natin silang guni sa Panginoon yung mga plano natin na sa tingin natin ay maganda. Dumarating yung time na bumabagsak tayo at nakikita natin na mali yung mga bagay na ginagawa natin. At nakakalungkot, hindi na nga natin sinama ang Panginoon sa plano natin. Hindi na nga natin silang guni sa Panginoon yung mga bagay na kagustuhan natin na sa tingin natin ay maganda. Pagdating sa dulo, sa Panginoon pa rin ang sisi. Sa Panginoon nagagalit. Panginoon, bakit po gano'n? Maganda naman po yung ginawa ko. Maganda naman po, Panginoon, yung layunin ko. Bakit po nagkakaganito ang sitwasyon ko? Tulungan tayo ng Panginoon. Dumadaan tayo sa mga mahirap na sitwasyon. Dumadaan tayo sa mga hindi maintindihang mga pagkakataon. Kasi madalas pinipil natin gawin yung mga bagay na nag-satisfy sa buhay natin kaysa dun sa nagbibigay ng kaluguran, kaysa dun sa pagsunod sa plano ng Panginoon. Oo, maganda yung plano natin. Our plans and ways may be good. But the question is it the will of God? Maganda yung plano natin, maganda yung pamamaraan natin. Kaya lang ang tanong, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Ito ba ay nais ng Panginoon na gawin natin? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. At ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan at siya'y plano sa bawat isa po sa atin. At ang mabuti sa Panginoon, hindi niya lang basta tayo biniginawa ng plano, sinasabi niya sa mga malapit sa Kanya o sinasabi niya doon sa mga tumatawag sa Kanya kung ano yung plano niya. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito, tayo mag-aral ng Kanyang salita. Ito po ay kilalang-kilala natin. At kaya lang nakilala natin tong tao na ito, lingkod ng Diyos, pagdating sa Kanyang pagsuway sa Panginoon. Ito po sa Book of Jonah, Jonah chapter 1 verse 1 Jonah chapter 1 verse 15 to 16. Basahin mo natin itong salita ng Panginoon dito sa aklat ng Honas ng Jonah chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ang version po ng aking Biblia ay MBB, ang Magandang Balita Biblia. At salamat sa Panginoon. Sabi po sa aking version, pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng mga himalang bagay kahit sa kabila ng ating mga pagsuway sa Kanya. So sa tagpo na ito, alam nating lahat na ang nais ng Panginoon, kung babasahin natin yung mga naunang verse, sabi dun sa verse 2, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos ng magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay nakala niyang makatakas siya kay Yahweh. So, alam nating lahat na si Jonah ay sumuway sa Panginoon. At doon natin siya nakilala. Alam natin yung mga nangyari sa kanya sa mga sumusunod na aklat.
Ngunit sa tagpo na ito, ating pagpukusan o ating bigyan toon itong tagpo na ito sa chapter 1. Ang pagsuway ni Jonah. Salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ang bansang Israel o ang bansang pinili ng Panginoon ay binigyan ng layunin ng Panginoon. Isang layunin na binigay ng Panginoon sa kanila ay maging halimbawa at maging liwanag sa mga hintil o sa mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Na makita sa buhay nila na ang Diyos ang dapat paglingkuran. Na magbigay dapat ng kaluguran sa bawat ginagawa, sa bawat hakbang sa ating buhay. Napahalagahan lahat ng sinasabi ng Panginoon at sundin ito. Ngunit madalas ang bansang Israel o ang Israel, mga Israelita, ay hindi sumusunod sa plano ng Panginoon. At mas nakikita nila na mas mahalaga sila kaysa sa ibang mga bansa. At sila lang yung pinili ng Panginoon at ibang bansa ay walang halaga sa Panginoon. Ayun ang nakikita nila. Kaya lang isang bagay na nais sabihin ng Panginoon sa tagpo na ito, mula sa kanyang lingkod kay Jonah, na bagamat ang Israel ay merong kalaban na iba't ibang bansa, bagamat maraming mga bansa sa paligid nila na kumakalaban sa kanila, ang mga bansang ito ay mahalaga pa rin sa Panginoon. Deserve pa rin nila na bigyan ng kahabagan ng Panginoong Diyos. At itong bagay na dahil nga mas nakikita lang mas mahalaga ang mga Israelita, mas nakikita lang na mas mahalaga yung lahi nila, dumating yung time na si Jonah, sumuway siya sa Panginoon kahit alam niya na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. At minsan sa buhay natin, sumasalamin itong bagay na ito. Na tayong mga pinili ng Panginoon, tayo na may taasan ng Diyos, na lumakad ng may liwanag, lumakad na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ay madalas din na hindi nakikita sa atin yung kalugod-lugod na pamumuhay. Madalas din ay tumatakas tayo dun sa mga tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Madalas din, dumarating yung mga time na mas pinipili natin gawin yung mga bagay na mag-satisfy sa atin kaysa dun sa pagsunod sa Panginoon. Patawarin tayong lahat ng ating Diyos. Mga kapatid, kung mayroong magandang bunga ang pagsunod sa Panginoon, mayroon din namang hindi magandang bunga ang pagsuway sa ating Diyos. Ano nga ba yung epekto ng pagsuway sa Diyos? Sabi doon sa verse 2, kung ating babasahin sa ibang salin, sabi doon, Jonah flee from the presence of God. Tinakasan niya yung presensya ng Panginoon. Tinakasan niya si Yahweh. Mga kapatid, napakasarap sa presensya ng Diyos. At kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, madalas sinasabi natin, ayoko nang umalis sa presensya ng Panginoon. Lord, pwede bang dito na lang ako? Panginoon, pwede bang wag na matapos itong oras na ito? Panginoon, pwede bang manatili na lang sa presensya niyo, O Diyos? Pwede bang hindi na umalis dito? At kung gaano kasarap tayo kapag nasa presensya ng Panginoon, gaano kasaya ang ating mga puso, ang ating kaluluwa kapag nasa presensya ng Panginoon, ganon din naman kakilakilabot kapag tayo ay lumayo, kapag tayo ay sumuway, kapag tayo ay umalis sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, mga anak ng Diyos, patuloy na nawa lagi sa buhay natin, manatili at manahan tayo sa presensya ng Panginoon. Kasi kakilakilabot na bagay ang maranasan ng mga taong lumalayo at tumatakas at sumusuway sa kalooban ng Panginoon. Alam ni Jonah bilang propeta ng Diyos, alam niya na kung sino ang Panginoon. At alam niya kung ano yung kayang gawin ng Diyos. At ganoon din tayo. Kilala natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya lang, kahit kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, maraming mga pagkakataon, mas pinipili natin gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. May mga pagkakataon na kahit alam natin na pwede tayong mapahamak sa pagsuway natin, ginagawa pa rin naman natin. Patawarin tayo ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos dito sa mga awit, 139 verse 7 to 12. Sabi po dito, saan ako makapupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu? Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako, ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas ng pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay matulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim ng pusikit,
Pusikit, pagdiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag sa iyo pareho rin. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi natin kayang takasan ng Diyos. Dahil kahit nasaan tayo, kahit saan tayong magtago, kahit sa feeling natin sa pinaka-secure at walang makakita sa atin, nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos kung ano yung iniisip natin. Alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Alam ng Diyos yung mga pagsuway natin. At may mga bagay o mayroong gagawin ng Panginoon sa mga bagay na ito. Yung pagkakataon na sabi natin, Lord, pwede bang iba na lang? Pwede bang wag na lang ako, Panginoon? Pwede bang siya na lang? Mga kapatid, kahit na mga pagkakataon gusto natin iba ang piliin ng Panginoon, mayroong planong nilaan sa atin ng Diyos. At ang layunin ng Panginoon ay matupad ang dakila niyang plano sa buhay natin. Kasi alam ng Panginoon, kapag natupad yung plano niya sa buhay natin, ito ang makabuti para sa bawat isa sa atin. Oo, si Jonah, umalis siya, tumakas siya dun sa plano ng Panginoon. Pero hindi siya tinigilan ng Panginoon. Patuloy na sumunod pa rin ng Panginoon sa kanya at tignan siya ng Panginoon. Kasi merong bagay na naisituro ang Panginoon kay Jonah. Merong bagay na naisipa-alam ang Panginoon kay Jonah. Ganon din sa bawat isa sa atin. O may mga pagkakataon na sumusuway tayo sa Panginoon. Hindi tayo natalikuran ng Panginoon, mga kapatid. At patuloy na hahabulin tayo, patuloy na hahatakin tayo ng Panginoon, papalapit sa Kanya, hanggang sa matutunan natin yung mga dakilang bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, yung tinuturo niya sa atin ay hindi para sa ikapapahamak natin, kundi para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Biyayaan tayo ng Panginoon. Sabi sa verse 4, ngunit nang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito labis na takot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. So, kapag tayo ay sumuway sa Panginoon, kapag tayo ay hindi sumunod dun sa mga kalooban ng Panginoon, there will be great storm in our life. Merong mga matinding bagyo, malakas na bagyong darating sa ating buhay. At itong bagyo na ito, hindi lang basta-basta. Itong bagyo na ito ay magbibigay talaga ng malaking epekto, malaking damage sa ating buhay. Sabi dun sa verse 4, isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Dahil sa pagsuway ng isang tao, dahil sa pagsuway ng lingkod ng Diyos na ito, dumaan siya, at hindi lang siya, pati yung mga tao sa paligid niya, especially yung mga hindi kumikilala sa Panginoon, ay dumaan din sa matinding pagsubok, matinding bagyo sa kanilang buhay. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon nahahayaan tayo ng Diyos na sumuway sa Kanya. Hindi sa lahat ng pagkakataon manahimik ang Panginoon kapag sumusuway ka. Habang sumusuway tayo sa Diyos, kapag gumagawa tayo ng mga hindi kalugod-lugod sa Diyos, darating yung mga matinding sitwasyon sa ating mga buhay. Sabi ng salita ng Panginoon sa awit 107, Psalms 107 verse 23 to 26, mayroong naglayag ng nalulan na barko sa hangad na maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal. 24, nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahanga-hangang ginawa ni Yahweh na hindi maarok. Nang siya'y mag-utos, naggalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmasdan ay pagkatataas. 26, ang sasakyan nila ay halos sipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyan nito ay babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Tingnan niyo po yun. Dahil sa tindi ng pagsubok, dahil sa tindi ng mga pangyayari sa buhay, kapag sumusuway tayo, ang isang tao pwede siyang mawalan ng pag-asa. Kung titingin siya dun sa sitwasyon, kung titingin siya dun sa mga nangyayari sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pagsuway. Habang nasa lakbay tayo ng pagsuway, hindi manatapos yung matinding bagyo sa ating mga buhay. Bagyo na magpapaisip sa atin na walang ibang pag-asa kundi ang Diyos lamang. Bagyo na magsasabi sa ating mga kaisipan na sana nung una pa lang ay sumunod na. Mga kapatid, samahan tayo ng ating Diyos sa bawat decision natin. Kasi merong kapalit ang bawat hakbang nating gagawin.
It's either mabuti, it's either pagpapala, or it's either sumpa ang maranasan natin sa ating mga buhay. Tapat ang Diyos. Tapat siya kung humatol sa mga tao. Hahatulan niya yung mga sumusunod sa Kanya, hahatulan niya rin yung mga hindi sumusunod sa Kanya. At kakilakilabot na karanasan yung maranasan ng mga taong sumusuway sa Panginoon. May mga pagkakataon, oo, dumadaan tayo sa bagyo. Hindi ibig sabihin dumadaan ka sa bagyo ay meron ka ng pagsuway sa Panginoon. Meron din mga pagkakataon na dadaan ka sa bagyo para makita mo kung sino talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran mo. Dadaan ka sa bagyo para masubok yung pananampalataya at pag-ibig mo sa Panginoong Jesus. Diba, nung tagpo, alam nating lahat dun sa New Testament, sa tagpo na kung saan ang Panginoong Jesus ay nagliyag kasama ang mga alagad. Sa ganitong tagpo din, sa lang paglayag, nagkaroon ng isang matinding bagyo na sumubok doon sa pananampalataya ng mga alagad. At ang Panginoong Jesus din ay tutulog sa tagpo na iyon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, bakit manampalataya sila sa Panginoon? Kaya pasunurin ng Panginoon ng mga dagat, ang kalikasan. Kaya, hindi ibig sabihin dumadaan ka sa bagyo ay meron ka ng pagsuway sa Panginoon. May mga pagkakataon pinapadaan ka rin ng Panginoon sa bagyo para makita mo na ang Diyos talaga ang kailangan mo at para mapapurihan din ang Diyos sa iyong buhay. Salamat sa Panginoon. Sa tagpo na ito, sa verse 5, ang nangyari, sa tindi ng kanilang pinagdadaanan, sa tindi ng bagyo na kanilang kinakaharap. Mga kapatid, nuulit ko po, kapag dumarating yung time na tayo susuway sa Panginoon, hindi lang tayong apektado, pati yung mga kasamahan natin. At hindi lang sila basta na-apekto dahil wala lang, kundi dahil meron ding mga bagay na isipakita ang Panginoon sa kanila at hindi lang sa atin. Meron ding mga bagay na gustong ituro ang Panginoon sa kanila at sa bawat isa. Kaya naman sa verse 5, dahil dito labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Mga kapatid, bawat isa sa atin, at kahit ang mga tao sa mundo na ito, madalas ang tao, alam lang nila na mayroong Diyos. Alam ng bawat isa sa mundong ito na mayroong Diyos sa totoo. Mayroong Diyos na buhay. Kaya lang, alam lang nila, hindi nila totally hinahayaan ang Diyos gumawa sa buhay nila. Alam lang nila na mayroong Panginoon, alam nila na meron silang pwedeng tawagan. Kaya lang hindi sila tumatawag sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kaya sa matindi ng pagsubok, sa matindi ng sitwasyon, at madalas ang tao ganun din. Kapag dumarating na yung mga mahihirap na sitwasyon, kapag dumarating na yung mga kawalan ng pag-asa, at mga bagay na kakilakilabot, naalala nila na kailangan lumapit sa Panginoon. Sa tagpo na ito, ganun ang ginawa nila ng mga tripulante. Sila ay tumawag sa Diyos, sa kanilang mga Diyos. At dahil nga ng panahon na ito, mayroong iba't ibang, ang mga tao, itong mga kasamahan ni Jonah ay merong sinasambang ibang Diyos, tumawag sila sa lang mga Diyos at wala namang nangyari. Ganun pa rin yung sitwasyon at tumindi pa rin ang tumindi yung bagyo. Verse 6, nakita siya ng kapilang ginising, anong nagagawa mo pang matulog, bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. So lahat sila nagpupursige at nanalangin ng buong puso na iligtas sila sa kanilang sitwasyon. Pero mayroong isang tao na tutulog lang nandun sa kailaliman. Verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kahit siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginawa mo rito, saang bansa galing, taga saan ka at anong lahi mo? Verse 9, sumagot si Jonas, ako isang Hebreo at masamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat ng lupa. Sinabi ni Jonas sa tinakasan niya ang si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa. Mga kapatid, ang bawat isa sa kanila, ginagawa nila yung gusto nilang gawin, ngunit wala namang takot sa kanila nung una. Kahit gawin lang kung ano gusto nilang gawin. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga meron silang kasama na sumuway sa isang Diyos na buhay, nung narinig nila yung sinasabi ni Jonah, na sumuway siya, na sinasabi niya na sumasamba siya sa Diyos na buhay,
Sumasamba siya sa Diyos ng kalangitan at langit at lupa. Matinding takot yung naramdaman ng mga tripulante. Ganon din sa bawat isa atin. Kung tayo susuway sa Panginoon, matinding bagyo ang dadaan sa buhay natin. Pangalawa, dadaan din tayo sa matinding takot. Kasi, kaya tayo dadaan sa matinding takot kasi ang Panginoon na pag-asa natin, siya yung sinuway natin eh. Kaya naman, nakakatakot talaga yung bagay na yun. Alam mo na nga na ang Diyos ang dapat mong sundin. Alam mo na nga ang Diyos ang pag-asa ng buhay mo. Kaya lang, mas pinili mo na sumuway sa Kanya. Kaya nangyayari, matinding takot ang naranasan natin. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin, Philippians chapter 4, siya, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. Kung tayo isusunod sa Kanya, kung tayo ay mananalig sa Kanya. Kaya lang, kabaliktaran naman nun, kung tayo ay hindi susunod sa Panginoon, kung tayo ay tatalikod sa Panginoon, matinding takot yung maranasan natin sa buhay na ito. At ganun nga ang naranasan ng mga tripulanting ito. Sabi ng salita ng Panginoon, Deuteronomy chapter 28. Dito po sa Deuteronomy 28 verse 15 to 21. Sabi dito, Deuteronomy 28. Verse 15 po, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at ang mga tuntuning ibibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyong mga sumpang ito. So may mga sumpa po na maranasan ng mga taong susuway sa Diyos. Verse 16, susumpain niya kayo ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. 17, susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. 18, susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak. Mahinang ani at kaunting alagang hayop. 19, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. 20, padalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipo. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Amen. Mga kapatid, samahan tayo ng ating Diyos. Ano mang desisyon na ating gagawin? Nawa ito ay nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kasi kung merong pagpapala sa mga masunurin, meron din namang ibubunga yung mga pagsuway ng mga tao. Meron din namang pagpapalo, meron ding mga sumpa na darating dun sa mga taong sumusuway sa Panginoon. At alam ko na ang bawat isa sa atin, gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Gusto natin maranasan yung paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya isang dahilan, isang bagay na dapat natin gawin para pagpalain tayo ng Panginoon, kailangan patuloy tayong sumusunod sa ating Diyos. At hindi lang sa Panginoon, sumunod din tayo dun sa mga tagapanguna natin. Sumunod tayo dun sa mga nakataas sa bawat isa sa atin. Dahil sinasabi ng salita ng Panginoon, ang sino mang susuway dun sa mga taong itinatag ng Panginoon ay para ding sumuway na sa ating Diyos. Kaya, biyaan tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng mga lingkod ng Diyos na mag-guide sa bawat isa sa ating mga pastor, mga elders na magtuturo sa atin ng mga dapat nating gawin, mga magulang natin. At nais ng Panginoon, sumunod tayo sa kanila. Sumunod tayo sa kanila. Kasi kung dating sila kayang sundin, paano pa tayo susunod sa Diyos na hindi natin nakikita? Nuulit ko, balik tayo sa tagpo na ito. Ang nangyayari, nagkaroon ng matinding katatakutan. Takot sa kanila. Takot na wala nang pag-asa. Takot na mamatay na ang bawat isa sa kanila. Kaya ang ginawa nila, habang lumalakas yung bagyo, habang lumalakas yung matinding pagsubok, ang ginawa nila, inihagis na nila yung mga gamitan nila, tinapon nila yung mga bagay na nagpapabigat dun sa sinasakyan nila. At ganoon din sa buhay natin, minsan sa tindi ng pagsubok natin, akala natin yung mga bagay sa paligid natin yung kailangan tanggalin. Kaya lang, madalas natin nakikita, meron palang dapat ayusin sa buhay natin. Hindi pala yung nasa paligid natin yung problema, tayo pala yung problema. Patuloy nawa na magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat. Sabi ni Jonah sa kanila, ihagis ninyo ako sa dagat para pumayapa. Nakita niya yung bigat. Nakita niya sa kanyang buhay na siya yung dahilan kung bakit nangyayari ito. Mga kapatid, kung tayo lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, alam natin kapag tayo yung dahilan kung bakit nangyayari isang bagay. At isang bagay kapag tayo yung dahilan ng kung bakit hindi pinagpapala yung ibang tao, kung bakit dumadaan sa matinding pagsubok yung mga tao sa paligid natin, isang napakalaking kabigatan sa buhay natin yon kapag alam mong ikaw yon. At ako po, personally, naranasan ko yung bagay na ito kahit sa aking pag-sermon. Yung pagkakataon, naalala ko noon,
nagtopic kami sa sermon ng sacrifice of praise. At nung sa tagpo na iyon, dahil nga pasimula pa lang gawin, niisip ko baka sa susunod na taon pa magkakaroon ng offering. Kaya lang nung time nag-sermon ako, sabi sa akin ng Diyos, anak, magkaloob kayo mamaya. Kaya lang ako iniisip ko dahil Lord, bago pa lang gawain namin, kailangan ba mag-offering na, ganito, ganyan. So hindi sa madaling salita natapos yung gawain at hindi ko na-share sa kanila yung pag-offering. At alam nyo, habang nag-uusap-usap kami, habang nag-fellowship yung mga kamanggagawa, habang kumakain kami nung time na yon, naramdaman ko yung matinding kabigatan sa aking buhay na ako yung magiging dahilan para hindi sila pagpalain. So, salamat sa Panginoon, bigyan ng lakas ng Diyos ang tagpo na ding iyon, kahit tapos na yung gawain, kahit kumakain na kami, sabi ko sa kanila, alam nyo po, nililid talaga tayo ng Panginoon na magkaloob sa oras na ito. Ayoko na pong pigilin kasi napakalaking bigat sa aking kalooban yung maramdaman ko na ako yung dahilan kung bakit hindi kayo pagpapalain. Salamat sa Panginoon nung time na yon, nagkaroon ng offering, nagkaroon ng pagkakaloob sa gawain ng Panginoon kahit pa simula pa lang. At nakita ko simula nung araw din na yon, pinagpala ng Panginoon yung buhay ng mga manggagawa. Mga kapatid, hindi madali na maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sumpa yung mga tao sa paligid. Hindi madali na maramdaman mo yung kung bakit bakit hindi dadalo yung pagpapala sa paligid mo. Tulungan tayo ng Panginoon. Magawa natin lagi kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Kasi merong gagawin ng Panginoon kapag sumunod tayo sa Kanya. May himalang gagawin ng Panginoon kapag sumunod tayo dun sa dakilang plano ng Panginoon. Sa tagpo na ito, balik tayo, sabi sa verse 13, gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. So alam ng mga tripulante na yung gagawin, kapag hinagi sila si Jonah, ay pwede silang parusahan ng Panginoon. Kaya naman gumagawa sila ng ibang paraan. Ganon din tayo sa buhay natin. Minsan, sa pag-satisfy o sa para lang maibsan yung ating mga naramdaman, gumagawa tayo ng ibang paraan para matakpan yung bagay na ginawa natin. Kaya lang sabi ng Kawikaan 21:30, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay hindi makakatulong kung si Yahweh ay kalaban. Mga kapatid, kapag ang Diyos ang kalaban natin, hindi tayo magtatagumpay. Kapag ang Diyos ang kalaban natin, kahit anong gawin nating plano, babagsak ito. Kaya nga may isang kasabihan, kalabanin mo ng lahat, huwag lang ang Diyos. Pero isang bagay na islang Panginoon, mamuhay tayo ng payapa. Wala nawa tayong kalabanin sa buhay na ito. Kung meron tayong kalaban pala, ito yung gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa atin. Samahan tayo ng Panginoon at patuloy na malakaran natin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, oo, maraming pagkakataon para mga natin sumunod sa Panginoon. Pero kung susunod tayo sa Diyos, magtatagumpay tayo. Mga pagkakataon, ang kaaway ay lumalaban sa atin. Laman natin ay sinasabi huwag tayo sumunod sa Panginoon. Mahina ang ating, sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Huwag natin gawing laging rason yun. Kasi ang banal na spirito ay binigay para sa atin para magtagumpay tayo sa laban na ito. Verse 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Hindi lahat sa magandang plano natin. Mga kapatid, hindi sa lahat ng magandang plano natin ay sa ngayunan ng Panginoon. Hindi lahat ng plano natin na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, maganda man yung plano natin, maganda man yung layunin natin, our plans and ways may be good, but the question is it the will of God? Kahit maganda yung plano mo, kahit maganda yung pamamaraan mo, lagi mo pa rin ilalapit sa Panginoon, Lord, ito po ba yung kalooban nyo? Kasi kung ito lang yung kalooban ng Panginoon, ito ay magbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Kahit maganda yung pamaraan mo, kung hindi ito kalooban ng Panginoon, pwede pa rin malungkot ang Panginoon sa ginagawa mo. So, sa ganitong tagpo rin, gusto na nilang ibaba si Jonah, hindi na itapon sa dagat, kundi ibaba siya doon sa gilid na, sa pangpang na. Kaya lang, ang Diyos ang kalaban nila, kaya hindi sila magwagi. Lalong tumitindi yung bagyo, lalong tumitindi yung pagsubok sa buhay, lalong tumitindi yung kanilang kinakaharap. Kasi ang Diyos ang kalaban nila. Pero salamat sa Panginoon kung gagawin natin yung lais ng Panginoon. Sa tagpo na ito, katulad ng sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 21, verse 8-9, patawarin mo po, Yahweh,
ang iyong bayang Israel na iyong niligtas. Huwag mo po kaming pananagutin sa kamatayan ng taong ito. Verse 9, hindi kayo mananagot sa mga ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. Mga kapatid, sa tagpo na ito, yung sinasabi sa kanila ni Jonah, hindi lang ito basta nasabi ni Jonah dahil sa kanya lang, kundi naramdaman niya rin marahil ito yung plano ng Panginoon. At natakot man yung mga nasa mga tripulante na gawin yung bagay na ito. Kaya lang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi tayo mananagot sa ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. Marahil ang Diyos ang nagloob ng bagay na yon. Kaya naman ang Diyos din ang bahala doon sa mga tripulante nga. Talagang alam nating lahat, nung pagkatapon kay Jonah, agad namang pumayapa, agad naman naging kalma ang sitwasyon. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, merong mga bagay na gustong ipasuko sa atin ng Panginoon. May mga bagay na gustong ipasurrender sa atin ang Diyos. May mga bagay na ituturo sa atin ng Panginoon na hindi natin susunod. Kaya naman nagkakaroon ng hirap. Tulungan tayo ng Diyos na sumunod na tayo sa Panginoon. At patuloy na lakaran ng kanyang kaloob. Alam niyo, nakakatawa ang Panginoon sa tagpo na ito ni Jonah. Nung una, dahil nga sa tindi ng sitwasyon, ang mga tripulante ay tumawag sa kanilang mga Diyos. At nalaman nila si Jonah ay sumasama sa totoong Diyos, sa Diyos ng langit at ng lupa. At kinalabutan silang lahat. At nung ginawa nila yung bagay na inihagis nila si Jonah sa dagat. Sabi sa verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila sa Jonas at hinagis sa dagat, agad namang pumayapa ang dagat. 16, dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi lang basta pinapadaan ng Panginoon sa matinding sitwasyon yung mga tao sa paligid natin kung tayo sumusuway. Pero wag naman natin gawing excuse yung pagsuway para dumaan din sa pagkakataong makiala yung mga tao sa paligid natin. Mga kapatid, sa tagpo na ito, sa pagsuway ni Jonah, napakabuti ng Panginoon dahil sa kahit ganitong paraan, gumawa ang Diyos ng sitwasyon para maabot din yung mga taong kasamahan ni Jonah. Dumaan sila sa matinding pagsubok at masamba sila dati sa ibang mga Diyos. Pero nung pagkaroon, nakita nila kung gaano makapangyarihan yung Diyos ni Jonah at Diyos ng bawat isa sa atin. Kaya naman, nung pagkahagis sila kay Jonah, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila'y nag-alay ng handog at nakakong maglilingkod sa Kanya. Nagbunga pa rin. Nagbunga pa rin yung pagsuway ni Jonah. Pero tulungan tayo ng Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ganito ang mangyayari sa buhay natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon pag sumuway ka, mayroong maliligtas. Pero pag sumuway ka, isang tiyak, mayroong parusahan kang maranasan mula sa Panginoon. Tulungan tayong lahat ng Panginoon sa umagang ito. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating pinagdadaanan, patuloy na malakaran natin ang kalooban ng Panginoon. Patuloy na malakaran natin yung layuning ibinigay sa atin ng Diyos. Layunin na maging liwanag, layunin na maging halimbawa sa mga tao sa paligid natin, layunin na magbigay ng kapurihan sa ating Diyos, at layunin na sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid, hindi po madali, mga pagkakataong hindi madali, pero salamat dahil mayroong banal na Espiritu na siyang katulong natin, siyang kasama natin sa bawat hakbang natin sa buhay na ito. Lagi natin isama ang Panginoon sa ating mga plano. Gaano man kaganda ang plano natin, gaano man kabuti yung mga pamaraan natin, lagi nating isipin pa rin, manalangin sa Panginoon, tanongin sa Diyos kung ito ba yung plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi may mga pagkakataon, maganda yung plano natin, maganda yung pamaraan natin, kaya lang hindi naman ito yung kalooban ng Diyos. Mabuti pa rin na tanongin ng Panginoon, sumangguni sa Diyos, at alamin kung ito ba nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy na ang Diyos ang gumawa sa buhay natin. Patuloy na ang Diyos ang magpakita sa atin. God will be made known in difficult situation. Lalong makikita natin kung sino ang Diyos sa mga mahirap na sitwasyon sa buhay natin. At alam nating lahat, hindi natapos doon ang buhay ni Jonah. May ginawa ang Panginoon sa buhay niya. Mula sa kanyang pagsuway patungo sa Tarsis, nila siya ng Panginoon doon sa lugar na
nais talaga ng Panginoon sa Ninive. At sa loob ng 3 araw, nandun siya sa loob ng isang malaking isda at patuloy na kinatagpo niya ang Panginoon. Ganon din tayo kung dumarating yung matinding sitwasyon, naalala natin lumapit sa Panginoon. Pero nawa, ngayon alam natin yung mga pwedeng mangyari sa buhay natin kapag sumuway tayo sa Diyos. Huwag nating antayin dumating yung matinding sitwasyon bago tayo muling sumunod sa Diyos. Kundi, sikapin natin sa buhay natin ito. Lagi tayong sumunod sa Panginoon. Kasi kung dumating man ang Panginoon at ikaw sumusuway ngayon, alam mo nang mangyayari, may iwan ka. Pero kung ikaw sumusunod at lumalakad sa plano ng Panginoon, maranasan mo yung kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Mga kapatid, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Ulit ko po, madaling sumunod sa Diyos kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon. Katulad nga na kinawit natin kanina, I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. Kahit nga namang pagsubok ang pagdaanan mo kung mahal mo ang Panginoon. At kung mahal na mahal talaga natin ang Panginoon, magawa nating lakaran ng kanyang kalooban sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito tayo po ay yumuko, tayo pumikit at manalangin. Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sumunod at lumakad sa inyong kalooban. Nakita namin, O Diyos, at nalaman namin na marami kayong gagawin at may mga sumpang nag-aabang sa amin kung kami ay susuway sa inyo. Panginoon, ang totoo niyan, ayaw niyo ring maranasan namin yung mga bagay na yon. Ayaw niyo ring maranasan ng bawat isa sa amin yung matinding pagsubok sa buhay. Kasi, kaya ginagawa niyo ang lahat, Panginoon. Tinutulungan niyo kami at pinadala niyo ang Banal na Espiritu para gabayan kami sa buhay na ito. Aming Diyos, biyayaan niyo nga po ang bawat isa sa amin. Kung sino man sa amin sa oras na ito, ang lumalakad palayo sa inyo, lumalakad, Panginoon, na may pagsuway sa inyo. Ama, tulungan niyo kami. Huwag na namin antayin dumating yung matinding sitwasyon na maraming maapektuhan bago kami sumunod. Kundi sa ngayon pa lang, Panginoon, biyayaan niyo po kami at bigyan niyo kami ng lakas. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami na lumakad kami papalapit sa inyo. Lumakad kami na may pagsunod sa inyo, O Diyos. Ama, hindi kami matatapos sa mga magandang plano lang. Kundi tatanungin pa rin namin kayo kung ito ba ang plano niyo sa buhay namin. Kasi pwedeng magkamali ang aming kaisipan, pwedeng magkamali ang aming mga puso. Pero, O Diyos, kayo hindi kayo magkakamali sa lahat ng plano niyo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo ang inyong mga lingkod. Bawat isa, Panginoon, nasa trabaho man sa oras na papasok sa trabaho, o kung nasaan man aming Diyos. Ang dalangin namin, aming Ama, sa araw na ito, at sa mga buong araw ng buhay namin, lagi namin gawin, Panginoon, ang pagsunod sa inyo. Gawin namin ito, O Diyos, sa para bang ito na yung huling pagsunod namin sa inyo, para bang ito na yung huling part ng buhay namin. Kasi madalas nagawa namin, Panginoon, yung the best namin kapag huli na. Panginoon, sa umaga pong ito, isipin namin lagi, Panginoon, kapag nagsalita kayo sa buhay namin, gawin namin ito na may pagmamahal sa inyo at gawin namin yung pinakamabuti sa inyo, aming Ama. Tulungan niyo kami, O Diyos, sa buhay na ito. Maraming gustong gawin ng kaaway, gusto kami pabagsakin ng kaaway, gusto kaming palayuin ng kaaway, Panginoon, sa inyo at wasakin yung relasyon namin sa inyo. Aming Ama, Banal na Espiritu, biyayaan niyo nga po kami at patuloy na maranasan namin lagi yung alab sa aming puso, yung init, Panginoon, ng pagmamahal sa inyo at patuloy na malabanan namin ng lahat ng inaalok ng kaaway sa buhay namin. Ama, nire-rebuke namin, O Diyos, ang bawat panghihina ng kalooban, O Diyos, sa bawat pagtalikod, ang bawat pagsuway sa inyo, Diyos. Nire-rebuke namin ito sa Pangalan ni Jesus. Tulungan niyo kami, O Diyos, patuloy na i-claim namin yung Espiritu ng katapangan binigay niyo sa amin. Katapangang lumakad sa inyong kalooban, katapangang sumunod sa inyo, at katapangang tumayo, Panginoon, sa gitna ng maraming tao at ipakita na kami mga anak niyo. Aming Diyos, sa umaga pong ito, inaangkin namin ang kagalingan sa bawat may karamdaman, sa bawat nanghihina, sa bawat nanlulupaypay. Inaangkin namin, O Diyos, ang kagalakan sa puso, ang pag-ibig, ang alab, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat po sa inyo, Ama. Bless niyo ang bawat isang kasama namin sa live na ito. Sanda ko man kami naroon, malayo man kami sa pamilya namin, O Diyos, patuloy na bless niyo ang bawat isa sa amin, financially, materially, physically, at higit sa lahat, spiritually, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama, sa umagang ito. Patuloy na lalakad kami, Panginoon, ng mayroong pag-ibig sa inyo, O Diyos, at patuloy na maglilingkod kami at sasamba sa inyo ng buong katapatan dahil ito ang plano niyo sa buhay namin at dahil nagmamahal po kami sa inyo. Salamat po sa inyo, Ama.
Sa pangalan niyo anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat sa Panginoon. Patuloy na pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Binabati ko po kayo. Bawat isa sa atin, sanda kung man tayo naroon, patuloy na ang Diyos ang gumawa sa ating buhay. God bless po sa bawat isa sa atin. Patuloy na ang Diyos ang magtagumpay sa lahat ng ating mga plano.